Mga abilidad na mahalaga mong matutunan habang ikay nasa ibayong dagat. Ikaw ba ay may balak magtrabaho sa ibang bansa? O di naman kaya ay nakaalis ka na pero hindi mo pa alam ang mga dapat mong gawin para ikay maging successful dyan sa bansang iyong pinagtatrabahuhan? Kung gusto mo itong malaman, halika, samahan mo ako. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. Bago ko ito simulan, may kwento po ako. Nung aking pagdating po dyan sa Dubai, nakatira po kami sa isang flat dyan sa Alcosis. Dahil nga po kadarating ko lang, doon muna ako pinatulog sa may sala at may kutso naman, kaya hindi naman po masyadong kailangan ng adjustment. Ang unang-unang adjustment ko lang po nun ay yung oras doon kasi 4 hours difference po siya dito sa Pilipinas. Nung lumipas po ang ilang linggo ay lumipat naman po kami dyan sa may Mamsar area. At doon po dahil medyo maliit lang yung bahay, tabi-tabi po kaming natutulog doon, magkakasama po kami. Wala rin naman pong naging problema sa akin dahil may kutso naman kaya nakakatulog naman po ng komportable. Ang pinakamalaking adjustment ko po ay nung nakapagtrabaho na ako at nalipat naman ako dun sa Karama. Dahil government building po siya, lumang building na siya, kaya po ang unang-una ko pong hindi nagustuhan dun ay yung mga surot. Yung surot po kasi dun malalaki. Kaya pag nakakagat talagang mamamantal. So yun po yung unang encounter ko sa surot dyan sa Dubai. At awa naman po ng Diyos nakaraos din po. So yun po yung unang hindi komportabling naranasan ko dyan. Tapos naman po nung nagtatrabaho na ako doon naman po sa Jebel Ali, yung isang mall po doon, ay dahil isang counter po kami, sa isang rack, halo-halo po yung mga brand ng camera. Bali sa camera section po ako na-assign noon. At ang nangyayari po ay dahil nag-iisa lang akong Pilipino ay napagtutulong-tulungan po ako. Pero tiniis ko po yun hanggang sa maka-adjust po ako, pero lumipas din po ang 3 buwan. Nalipat naman po ako sa isang bagong mall doon. Doon na po ako nakapag-adjust ng todo dahil nasanay na po ako sa iba't ibang nationality. May nakasama rin naman po akong Pilipino, meron pong Pilipinong salesman doon, yung mga iba't ibang nationality na customer. Naka-adjust na po ako nung nalipat ako doon. Okay naman po siya, kaya lang meron po minsan na makukulit na merchandiser din. Minsan talaga pong kausap mo na yung customer, susulutin pa. Dahil medyo maiksi po ang pasensya ko sa ganun at parang nababastos po ako sa ganun, minsan po nauuwi sa di magandang sitwasyon. Pero awa naman po ng Diyos, hindi naman po nagiging grabe. Nung adjust na po ako doon, ang nagiging problema naman po na kinakaharap ko pagka nagkakaroon ng sale, mapapabili ka po talaga kasi mura po Ang laki ng presyong na ibabawas doon sa mga panindang gusto mong bilhin, kaya talagang mapapabili ka. And then yung huling-huli po, nahirapan na akong magtabi ng pera kasi ang ginagawa ko po noon pagka may extrang pera, halimbawa po incentives or overtime, itinatabi ko po talaga yun para magkaroon ako ng emergency fund. Kasi po bata pa lang po ako, mahilig na talaga ako mag-ipon. Kaya nung tumatagal po, medyo nakaka-adjust na, hindi na po ako nagko-convert, nabibili ko na po, mas mabilis ko nang nabibili yung mga gusto kong bilhin. Sa pagkain, sa damit, gadget hindi naman po ako ganong mahilig, pero ang talaga pong ibinili ko sa sarili ko noon ay yung sunglass dahil po malakas ang sikat ng araw dyan. So yun lang naman po. Pero dun po sa mga kwento na yun, marami po akong natutunan. Lalo na po yung humaba po yung pantiis ko kasi nung unang dating ko po dyan, lungkot na lungkot ako. Pinaglabanan ko po talaga yun. Meron pa akong pagkakataon, umuwi ako mag-isa sa accommodation namin. Ako lang mag-isa, talagang naiiyak po ako. Pero nalampasan ko naman po yun hanggang sa inabot ako ng 13 years. Doon din po nung medyo pauwi naman ako, sa Dera kami nakatira, doon naman din po nabuo yung desisyon ko na talagang umuwi naman kasi doon po sa huling pagbalik ko dyan sa Dubai, 6 years po akong hindi nakauwi. Kaya talaga pong sabi ko, kailangan ko na magdesisyon. Pagka nag-resign ako,
kailangan wala nang balikan. Kaya ito po hanggang ngayon, 6 years na tayo ngayon dito na nagninegosyo at so far naman po okay naman po siya. Sisimulan ko na po. Mga abilidad na mahalaga mong matutunan na labanan ng kalungkutan. Unang-una na po, pagdating nyo pa lang po dyan sa airport, malulungkot na po talaga kayo, lalo po kung meron na kayong anak. Kasi nung dumating po ako dyan, yung anak ko po, 3 taon pa lang, may sakit pa po siya, kaya talaga naman pong nasa isip ko yun magmula pag sakay ko ng aeroplano hanggang sa dumating ako dyan. May mga pagkakataon na hindi komportable yung kalalagyan mo dyan. Kagaya po nung nangyari sa Karama, yung kutsut ko po nun manipis, masakit sa likod, malamig dahil nga po nag-uumpisa ka pa lang, hindi ka pa nakakapagpundar ng sarili mong gamit, kumot, comforter, ganyan po. Pero sa akin naman po nun may nagbigay po ng comforter nun, kaya mababait po yung mga nakasama ko dyan sa accommodation. Pati po yung mga naging kaibigan ko dyan, mababait po silang lahat, kaya blessed po tayo doon. Susunod na abilidad ay yung abilidad na makisama o makihalubilo sa mga iba't ibang nationality. Diyan po kasi sa UAE, yung pong time namin, sa isang counter po talagang sama-sama na po lahat ng brand. Yung brand ko pong hinahawakan nun, tapos yung iba pa. So talaga pong pag kami isang customer, nag-aagawan po talaga. Diyan ko rin po natutunan yung malayo pa lang makukuha mo na yung customer. Yung malayo pa lang, ngingiti ka na, tititigan mo na sa mata, sa'yo po siya lalapit. Yun po yung naging technique ko dyan para po paglapit ng customer, kahit kawayan nila, nakatingin na po sa iyo, nakalak na yung mata niya sa iyo. Yun po talaga yung naging technique ko dyan. Sumunod po yung abilidad na pigilan yung emosyon mo. Madalas pong nangyayari sa amin yan, pagka nagkakasulutan na ng customer, may pagkakataon po talaga na nakakapikon. Kasi wala po silang pakialam sa iyo kung magalit ka o hindi. At dyan po sa ibang bansa, napaaway ka po dyan at nakadugo ka, sigurado pong magbabayad ka. Kaya hindi naman po tayo umabot sa ganon, awa ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako at hindi naman po abilidad na kailangan mong matutunan yung pag-iipon. Sumunod na ang kadalasan pong problema ng mga OFW dyan yung hindi po sila nag-iipon, lalong-lalo na po pag nakahawak ng credit card. Yan po talaga yung simula ng mga dilubyo nila sa pagbabayad o sa pag-iipon. Kasi po, pag kami mga sale, kaskas kagad. At ang kadalasang magiging advice po sa iyo dyan, kaskas mo yung credit card mo, sayang naman yan kung hindi mo gagamitin. Yan po yung mga una ko narinig nung nagkaroon na po ako ng bank account dyan galing sa company. Kaya po yan yung abilidad na kailangan yung matutunan. Hindi lang po dyan, pati kung saan man kayo mapunta sa buong mundo. Kung halimbawa magmamigrate kayo sa ibang bansa, kailangan nyo pa rin pong matutunan ang disiplina ng pag-iipon. Naniniwala ako na pag mayroon kang ganitong abilidad, ang aking nabanggit ay magiging dahilan ito para magtagal ka sa trabahong kinalalagyan mo ngayon o kung nasa ang bansa ka man. Bakit ko ba ito ginagawa? Ginagawa ko ito dahil pinaniniwalaan ko na makakatulong ito ng malaki sa mga taong nasa ibang bansa para sila ay magtagumpay sa kanilang pananatili doon. Ang kalaban natin dito ay ang lungkot, hindi sanay sa komportabling pamumuhay at marami pang iba na kadalasan ay nagiging dahilan para umuwi ng baon sa utang. Kaya naman samahan ninyo ako palagi para malaman ninyo ang mga abilidad na kakailangan ninyo sa pagtatrabaho man o sa pagninegosyo. Comment naman kayo sa baba para naman po malaman ko kung nagugustuhan nyo ang topic natin. Paki-like and follow na rin po Billy Rodriguez Yoson para po sa ganun magtuloy-tuloy po tayo sa ating paggawa ng content. At gusto ko pong pasalamatan yung unang taong nagtiwala sa akin sa pagsisend po ng star bilang suporta po sa atin. At lagi niyo pong tatandaan na sa Colossus 3:23 na kung kayo magtatrabaho, isipin niyo naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. Lagi niyo rin pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.